Hello mga palangga, good morning. May update na po tayo doon sa teacher no na DDS na si Sir Pobreng Maestro ng Samar at siya ay nagtuturo sa Kasapan National High School. Meron na tayong update no. Kung maalala nyo, si Sir ay gumawa ng reels at ginamit niya yung mga students niya na kung saan nagpa-describe siya ng presidente. So nakalagay doon na sinulat ng kanyang estudyante na ang presidente ay bangag. So nag-enjoy naman si Sir sa sagot ng students niya. So dahil doon, kinapsyonan pa ni Sir ang kanyang post na ang kabataan daw ay alam na alam talaga ang nangyayari sa ngayon. So imbes na i-correct niya ang kanyang estudyante, nag-enjoy siya. So dahil doon, napukaw ang ating atensyon at alam ko naman na lahat tayo bilang isang Pilipino, bilang mamamayang Pilipino at nagbabayad ng tax at nagpapasahod sa mga teachers natin, may karapatan naman siguro tayong i-call out sila kung alam naman natin na mali na at hindi na rin tama ang kanilang ginagawa. Tama po ba? So dahil doon, gumawa tayo ng report, no. Ni-report natin sa taas, no, na kung maaari sana, no, nagkiusap tayo doon bilang isang mamamayang Pilipino, no, kung maaari sana isilipin nila yung teacher na to para naman hindi pa marisan, no. Imbes kasi naturuan ng magandang asal yung estudyante, imbes turuan ng may katuturan yung estudyante, tinuturuan niya ng mga walang kwentang bagay. Makikita nyo naman sa reels ni Sir na mga wala kwenta talaga ang mga reels niya na tinuturo sa estudyante niya. So, 'di ba? So, hindi siya maganda no. Kung ikaw ay isang government employee, ay manahimik ka na lang when it comes sa politics kasi parte ka ng gobyerno. Parte ka ng gobyerno ngayon, no. Alam naman natin 'yan na be professional. Alam naman natin na kanya-kanya naman tayo ng sinusuportahan, pero bilang isang government employee, ilugar ang pagiging unprofessional. 'Di ba? So, yun, good news yun lang kasi naka-report na yon sa DepEd, no? Naka-report na din kay Sir Sunny Angara. And of course, ni-report din yon ng office mismo ni Yusek Claire Castro. So, yun ang magandang balita doon kasi para naman ito talaga, no, na hindi pa marisan kasi pangit po na may magkakaroon tayo ng mga teacher na ganito yung ugali or ganito yung attitude. Alam nyo, marami pong mga kababayan natin, no, na mga nandyan pa na mga gusto talagang maging teacher at profesyon talaga nila na magturo, kaso hindi sila nabibigyan ng chance. Tapos ngayon may teacher kang makikita na imbes na magturo ng maayos sa estudyante, ganito ang ginagawa sa mga students. So hindi tayo magtataka bakit poor education yung Pilipinas, paano tayo mag-grow, no? Paano mag-grow ang edukasyon sa Pilipinas, paano magtataas yung edukasyon sa Pilipinas kung ang mga teacher natin ay imbes na magturo ng maayos, ng may katuturan, is mas inuuna ang mag-reels ng mga bagay na wala namang kwenta at hindi naman parte ng edukasyon, 'di ba? So nakakalungkot na isipin. Kung gusto mo magpatawa, it's okay, pero when it comes sa politics, wag mong wag natin i-corrupt yung mga utak ng ating mga kabataan. Mga inosente pa yung mga yan, no? Wala pa yan sa isip nila. So wag natin taniman ng masama ang mga bata when it comes sa ating gobyerno at lalong-lalo na sa presidente, no? Kung ikaw galit ka sa presidente, itago mo na lang sa sarili mo, Sir. Wag mo nang idama yung mga bata. Wag po nating i-corrupt yung utak ng mga kabataan. Yun lang po. So bahala na kayo dyan. So bahala kayo kung magalit kayo sa akin, no? Sabi nga ni Sir, pag ito nawala ng lisensya, kasalanan ko daw. Sabi ko, go ahead. Kasi kasalanan niya naman talaga yun. At bilang isang citizen, may karapatan po tayong magreklamo. Lalong-lalo na kung hindi na tama ang ginagawa ng mga pinapasahod natin sa gobyerno. Diba?